Tapos mga amigo, ang sasabihin ko po sa inyo ay yung pagpunta po dito ng yung pagbabalik po ng Matingka Kids, hindi po lahat. Opo mga amigo, si Sophie sure. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Ano pong balita sa atin? Ito po mga amigo, gusto ko po gusto ko pong i-share sa inyo ang nahatching ako. Gusto ko pong i-share sa inyo mga amigo ang pag-uusap namin ni Chamame. So maraming ilang buwan na rin ako hindi nag-vlog about sa kanila. At wala akong sinasabi sa inyo kung kumusta na siya, anong ginagawa niya. At sabi ko nga po, mga amigo, ay lahat ng mga usapan namin ay hindi ko naman sinasabi sa inyo. So, ang totoo po niyan, this week ay lagi kami mag-uusap ng mga anak ni Chamame. At saka si Chamame nagme-message din sa akin. Pero nagkakausap naman kami. Kaya lang hindi talaga yung video call. Ganun po. So, maraming nagtatanong sa akin. At nung nakaraan, may check-in dito, tinatanong sa akin kung kumusta si Chamame. Sabi ko, okay naman. Sabi ko, okay naman sila doon. Kasi, marami nagkukumpara. Kinukumpara si Chamame kay Joanna. Si Joanna kinukumpara kay Chamame. Huwag na po tayong magkumpara pagdating po sa dalawang yon kasi ang totoo naman pareha sila na nagkamali. Pareha sila ng pag-iisip pagdating sa desisyon para sa mga anak nila. So, syempre, pare-pares tayo nasaktan na umuwi ang mga bata kasama si Chamame. Tapos si Joanna kasama si Wesley. At hindi biro lahat ng mga effort natin, yung time natin, at saka syempre yung money para lang makabalik sila doon. So syempre marami nagsasabi na natigilan ko na sila, ibayan ko na sila. Sabi ko nga po mga amigo, kaya kung desisyon naman na talaga nila na wag na bumalik dito, okay naman, ayoko din naman, sabi ko, na bumalik sila dito. Lalo-lalo yung mga nanay, yung mga bata lang talaga. So, sa nakikita ko kasi, ay ang pinaka-deserve talaga dito na pumunta, ay nabigyan ng chance, ay si Misma. No, si Misma, si Amir, ganyan. Si Wesley, okay, oo din naman kasi nag-aaral mabuti. Sabi ko nga wala namang problema yung mga bata. So, yun. About naman kay Chamame, sabi nga no, ng mga nag-check-in dito, kailan ba babalik si Chamame? Babalik pa ba yun? Sabi niya ganun sa akin. Tapos, about dyan, sasagutin ko kayo mga amigo na about po sa pagbabalik dito, pagbabalik ni Chamame, pagbabalik ng mga bata dito, ay sa ngayon po mga amigo ay hindi ko yan iniisip. Bahala na po mga amigo na dumating yung time if ever na babalik. Kaya lang, ayoko naman na pangunahan yung na oy babalik sila ganyan, babalik na sila Chamame, babalik na yung mga bata. So pero i-assure ko sa inyo mga amigo na kung may babalik dito ay hindi sila lahat. Opo. Sabi ko na yan before, hindi na po sila lahat babalik dito. At ayoko ng sobrang daming responsibility. And then sa huli masasaktan ako. Right now, ang second chance na ibibigay ko para sa mga bata ay ako ang mismong mag-aalaga sa mga bata. Ako ang mag-guide. At ang dapat ay umuwi ang mga nanay
umuwi ang mga nanay doon sa Africa at hindi pwedeng mag-stay dito dahil ang mas makakabuti at magiging okay ang mga bata kung ako ang mag-guide sa kanila. Ganun lang po yun. So, ang nanay is pwedeng magbakasyon anytime. For example, magbabakasyon ngayon, tapos after 1 year, magbabakasyon dito, or every year para makita ang kanyang mga anak. Pero, yung sasabihin po na mag-i-stay na matagal dito ay mas makakabuti po na doon muna yung mga nanay. Yung nanay, hindi pala mga nanay, siya mami. Oo. Pero si Joanna kasi ay hindi na siya makakaano sa Pilipinas. Opo, kung si Wesley ay naka 18 years old na, or yun ang sabi ko kasi, wala naman ang responsibilidad wala responsibilidad si Joanna kay Wesley. Mas makakaig yun para sa kanya kasi sa mga nangyari po mga amigo, sobra po yung panghihinayang kay Wesley kasi lalo na yung nag-sponsor, syempre gumastos po yun kahit paano. Tapos mga amigo, ang sasabihin ko po sa inyo ay yung pagpunta po dito ng yung pagbabalik po ng Matingka Kids, hindi po lahat. Opo mga amigo, si Sophie sure na hindi po, si Alima hindi rin po. Yan po, kasi mga bata pa yan, kailangan ng aruga ng magulang. So, ang pwede lang si Misma mga amigo, kasi nanghihinayang ako kay Misma. At nag-aral sa mabuti, nagtatagalog. Sa lahat ng mga bata na dinala ko dito, si Misma lang po yung talagang mahusay sa Tagalog. Opo, siya lang po. Kaya lang, sabi ko nga pagbibigay ng second chance ay dapat ay magkaroon ng kasunduan between sa mami na pagka pumunta rito at mga bata, ako na ang magiging guardian. Ganun po. So, ang usapan namin ni Chamami ay alam naman niya na yun. Pero gusto ko talaga yung magka-video call kami kasi chat lang eh. Pero pagka video call, malalaman yung kanyang nag-message kasi siya sa akin. Tapos kung kumusta ba. Tapos ang maganda naman kasi kay Chamami, kahit hindi ako magpadala, mabubuhay niya yung mga anak niya kasi masipag. Yun po maganda sa kanya. Madiskarte siya. Sa bahay lang siya, prepare pagkain sa mga anak niya. Yun yung buhay na kaya Chamami na gusto niya yung bahay lang, prepare ng pagkain. Kaya nung sa Pilipinas, wala akong problema sa kanya, bigyan mo lang ng pera at mamamalingki na siya. Ganun po mga amigo. Kaya lang, sabi niya ganun, yung kanyang pag-iisip kasi, madali silang maniwala sa mga nagsasabi sa kanila, sa nagsususo sa kanila, madali sila. Pero yun ang kabait ng mga bata. Yung mga bata po, wala silang pakialam. Especially kay Amir, sabi niya, tsaka kay Misma, sabi niya, no ay problema, walang pakialam, silang pakialam. Sobra ako, hanggang ngayon, pag naiisip ko yung scene na umuwi sila, talagang nalungkot ako. Yung kay Wesley, yung iyak ko na yun, talagang sobra yung panghihinayang ko kasi kahit si Wesley ayaw naman niya talagang umuwi. Kaya ngayon ayaw niya mag-alaga ng kanyang kapatid, sabi ko kay Wesley, ayaw niya mag-alaga. Kaya sa pagbabalik ng mga bata, I'll make sure na magiging okay na. At ito yung second chance para sa kanila. If ever na hindi pa pala rin at hindi pa maging okay ang lahat, I'll stop sa lahat. Stop na ako. At siguro, yun na yung ng Lord na tumigil ka na Raul sa ginagawa mo. Pero this time kasi, naniniwala pa rin ako na merong second chance para sa mga batang napagkaitan ng magandang future. Opo mga amigo. This is the last, and then if ever magkaroon ng problem pa, syempre, stop na, and then need ko nang tapusin yung pagtulong sa mga African. Pero naniniwala kasi ako na ang mga bata tulad nila Misma ay bigyan ng pagkakataon dahil wala silang naging kasalanan sa pag-uwi nila sa Equatorial Guinea.
So, yun po mga amigo at ah, natutuwa naman ako kasi sa loob ng ilang buwan, last month yung pagpapadala sa kanila ng pera, mga amigo, ay like chamame, hindi malaki ang naipapadala ko pero ah, malaking tulong na yon. Kasi ayoko talaga magpadala ng sobra-sobra kasi if ever magpadala ng sobra-sobra ay hindi na sila mag-work. Eh si Chamame, nag-work pa rin siya kasi nakita ko kung sinesend niya sa aking mga picture na ito papakita ko sa inyo. May mga sinesend ng ah, picture si Chamami sa akin. Tulad niyan, oh. O yan, oh, di ba? Oh. Oh, may mga yuka siyang tinitinda. Natutuwa naman ako doon, mga amigo. Oo, tapos ito pa, ayan, mm, ayan. Ayan, marami sinasabi sa akin na yan. Mga tinitinda niyan ganun. So, yung paggawa ng yuka sa kanila ay malaking bagay yan para mabubuhay ng mga anak niya. So, whether wala ako sa buhay nila, mabubuhay naman sila. Ngunit hanggang doon na lang, hanggang sa pagkain lang, pero yung future wala talaga kahit mag-aral pa sila sa bansa nila. At alam ko ang sistema kung papaano at pagka nakagraduate doon. Yan po mga amigo. So ayun po mga amigo, sabi ko nga po yung pagbabike nila ay malalaman nyo na lang. Ngunit sa ngayon po talaga ay hindi ko kayang sagutin lalo na yung mga nagpunta dito. Sabi ko hindi ko pa alam. Wala pa akong idea. Sabi ko noon, bahala na pag nakita niyo na sa Pilipinas, sa Pilipinas na. So marami ko natutunan sa mga nakaraan at right after ng mga natutunan ko na yun, dapat maging ano na ako. Matuto na ako. Basta this is the last na mabigyan ng chance yung mga bata na pagkaita ng magandang future. So ayun po mga amigo, thank you so much po sa panood ng episode na to at God bless po mga amigo. I-update ko po kayo kung ano po yung mga magaganap sa buhay namin. So thank you so much po mga amigo.